ko simulan ang mga pagtatanghal, ay nais kong pagbigyan ang inyong kahilingan na siyasatin ang lugar na ito bago tayo magsimula hanggang matapos ang palabas. Madilim ang loob ng tanghalan na nahahatis dalawa. Ang isang silid ay para sa manonood at ang isa naman ay kinalalagyan ng mesa na nagtatakpan ng telang itim na puno ng mga bungo at iba pang nakakapanindig balahibong larawan. Maaari kaya itong magpatuloy sa hinaharap? Ngayon, Binibini, total tayo lamang narito at walang Indio na madaling lokohin. Maaari ko bang makita ang mga kadayaan? At bakit hindi, Ginoo? Ngunit wag lang sanang may mababasag. Nasaan ang salamin? May nawawala ba sa inyo? Ang salamin, Binibini. Nasaan ang salamin? Hindi ko alam ang sa inyo. Ang sa akin ay nasa hotel. Ibig ba ninyong magsalamin? Medyo nga masama ang inyong ayos at namumutla pa kayo. Bagaman may takot, ay di nakapagpigil ang iba sa pagtawa. Di maaari. Di niya magagawin na lang salamin. Papalitan niya mamaya ang mesa. Muling inilagay ang takip sa mesa. Maaari na ba tayong magsimula? Magsiupo na po at maghanda ng mga katanungan. Nawala saglit at nang bumalik ay may dalang isang kahoy na kahon, bukbukin at maitim na may lilok na ibon, hayop, bulaklak, mga ulo ng tao at iba pa. Mga Ginoo at Binibini, minsan sa pagbisita ko sa Piramide ni Khufu, ika-4 na lipi ng mga faraon, natagpuan ko ang isang libingan ng batong binuhay na pula sa isang liblib na silid. Natuwa ako at inakalang ito ay mommy ng mga anak hari. Ngunit sumama ang loob ko sa hirap ng pagbukas at matagpuan lamang ang kahon na ito. Maaari ninyo itong siyasatin. Inilibot ang kaha sa unang hanay ng upuan. Ang kahong ito ay nagtataglay ng abo at mga piraso ng papel na may nakasulat. Tingnan ninyo, ngunit pakiusap na huwag hihinga ng malakas dahil mababawasan ang bahagi ng abo at masisira ang aking esfinge. Nagtagumpay ang panlilinlang kaya't si Padre Camora ay nagtakip ng ilong samantalang si Padre Salvi ay nagpipigil ng hininga. Siniyasat ko ang papiro at nakita ang dalawang salitang di alam ang kahulugan. Tinangka kong bigkasin ang unang salita at di ko pa natatapos ay dumulas ang kahon sa aking kamay. Gumulong sa lupa at di ko na magalaw. Binuksan ko ang kahon at namangha ako sa nakitang ulo ng tao na nakatingin sa akin. Ako'y natakot. Sa paniniwalang iyon ay malikmata lamang. Itinuloy ko ang pagbabasa sa pangalawang salita. Bahagya pa lamang ang aking nabibigkas ay nagsara na ang takip ng kaha. Nawala ang ulo at pumalit ang sandakot ng abong ito. Binibini ang takip. At bakit naman hindi? Dito ko siya makikita. Makita niyo kung di siya magdadailan. Naghari ang katahimikan at sabik sa susunod na mangyayari. Sa lansangan ay maraming hindi nakapasok dahil maraming praile ang nanonood at hindi nila nakita ang pagtatanghal ng ulo. Sa isang salita ay bubuhayin ko ang sandakot na abo at kayo'y makikipag-usap sa isang nilikhang nakababatid ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng marami sa hinaharap. Isang banayad na sigaw ng mahika, mapanaghoy, lumalakas at naglalaho ang malakas na tunog. Bumaba at payaos na nagpatindig ng balahibo ni Benzay. Deremov. Naggalawan ng mga tabing, ang mga ilawan ay waring namamatay, at ang mesa ay nanginginig. May tiling nagmumula sa kahon at ang lahat ay numutla at hindi gumagalaw. Kusang nagbukas ng kahon at sumulpot ang isang ulo na anyong bangkay na malago ang mahabang buhok. Unti-unting dumilat at tumingin sa mga nanonood.
hanggang sa ang mga matang iyon ay napako kay Padre Salvi. Kaya ito ay nanginig. Esfinge, ipakilala mo ang iyong sarili. Naghari ang katahimikan at lumamig ang simoy sa bulwagan. Ako si Imutis. Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at napatay sa pamumuno ng mga Persyano. Nagtapos ng pag-aaral sa Gresya, Assyria at Persia. Pauwi na ako sa aking bayan upang manirahan doon. Hanggang tawagin ako nito upang maharapin sa kapila. Kilala na kanyang hukuman, ngunit napadaan sa Babylonia at nakatuklas ng isang lihim. Lihim na wala ng Smerlis ang malakas na loob ng salamangkerong bumata. Impostor ng tagapamahala. Sa takot na isumuko siya kay Cambyses, sinikap akong patayin sa pamamagitan ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Igugumon sa ugali ng hawak at mga api. Ipinagbili ng mga paparing Ehipto ang kanilang sarili sa kagustuhan ni Gaumata dahil sa takot na ipinagtapat sa mga tao na sila'y mandaraya. Upang masunod ang kanilang layunin ay sinimantala nila ang damdamin ng isang batang saserdote ng Diyos na inaaring isang santo. Katahimikan, sapagkat ang ulo ay nagsasalaysay sa pailalim na paraan ng pagdaraya ng mga praile. Naligalig ang mga praile dahil may pagkakahawig ang mga nangyayari sa kasalukuyan. At anong pakana ang ginagawa sa iyo ng mga pari sa iyong bayan? Ako ay umibig sa isang dalaga, anak ng saserdote, sinlinis ng liwanag at tulad ng isang lotus na bagong bumubuka. Nagnasa rin sa kanya ang batang pari ng Abidos. Ako'y pinaglintangan sa kasalanan siya ang gumawa. Ako ay naisakdal, napili at napatay ako sa lawang ng Moiris. Mula sa kabilang buhay ay nakita ko ang kanilang pangapi. Mamamatay! Lapastahan sa Diyos at sa mga pagbangaran. Isususulong kita! Mamamatay! 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 Doon na nagkagulo. Natili ospital ang lugar. Si Padre Salvi ay nagmukhang bangkay at nagbalik diwa din ang mga hinimatay. Mararamdamang walang sasaklolo sa kanila. Samantala, ay naging abo muli ang ulo. At isinaulo na ni Binibining Leeds ang damit na itim sa ibabaw ng mesa at yumukod sa mga manonood. Kinabukasan ay sumulat si Benzaib ng isang lathala na tumutukoy sa karunungang itim, espiritualismo at iba pa. Nag-utos ang gobernador Eclesiastico na ipagbawal ang palabas, ngunit wala na si Binibining Leeds. Dinala sa Hong Kong ang kanyang lihim.